The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mismo po ba ito? Mr. Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Huwebes para magbigay ng serbisyo publiko. At live tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Ragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live rin tayong napapanood sa ating YouTube account. At napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Channel 15 sa Metro Manila at Channel 62 sa GMA For the Box. Umpisaan na natin ang tabang ora mismo. Mula sa Tiwi Albay, isang sumbong ang aming natanggap mula sa isang naggagalaiting ina matapos siyang malamang pinagsamantalan umano ang kanyang 9 na taong gulang na anak na babae. Para sa reklamong ito, personal nating makakausap ang ina na itago natin sa pangalang Alena. Magandang hapon po, Ma'am Alena. Magandang hapon din po, sir. Opo, maaari nyo bang maikwento kailan po ito nangyari at kung paano ito nangyari? Nung Sabado po, ng March 8, naliligo po yung anak ko sa ulan. Tapos, inutusan daw po siya ni Henry na bumili ng chichirya. Pagkatapos po, sinabihan niya naman po magbihis yung aking anak na minor de edad. Pagkatapos po magbihis ng anak ko, bumili po agad siya ng chichirya at inabot niya po kay Henry. Opo. Nung inabot niya po kay Henry yung chichirya, hinawakan niya po sa kaliwang kamay at dinala niya po sa loob ng bahay. Sa likod daw po ng pinto, doon daw po siya 2 beses hinalikan at hinawakan po siya sa kanyang ari. Opo. Saan daw siya, ma'am, hinalikan, ma'am? Sa anong Sa parte? pisngi po. Sa pisngi? Sa kaliwang pisngi po. Opo. Kailan po ito nangyari, ma'am? Nung March 8 po, Sabado ng hapon. Ito bang anak niyo, ma'am, personal pong sinumbong sa'yo? Itong Hindi po. nangyari? Nalaman ko lang din po sa anak kong panganay. Ano daw yung pagkakasumbong sa'yo ng panganay mong anak, ma'am? Sabi sa akin ng anak kong panganay, Ma, may problema yung aking kapatid na minor de edad. Opo. Ito bang kapitbahay niyo, ma'am, mga ilang taon na po ito? 79 years old po. Okay. Kumbaga, matanda na ito, ma'am. Opo. Ano raw yung pagkakakuan mo, ma'am? Yung nalaman mo na ganun pala yung ginawa, ano po yung una mong ginawa? Tinanong ko po yung anak ko personal kasi ayaw po sa akin ng sabihin ng nakakatanda niyang kapatid. Personal ko po siyang tinanong at sabi ko, ano yung problema? Sabihin mo sa akin. Sabi niya po, si Henry nga daw po. Sabi ko, ano pong ginawa sa'yo ni Henry? Hinalikon po ako man ng 2 beses, tsaka po hinawakan ako sa ari. Opo. Tas Nung nalaman ko po, agad po akong pumunta kay Kap. Ang kaso po, hindi ko po inabutan si Kap. Kaya sabi sa akin nung isang kagawad namin doon sa barangay, Bausi na daw po ang hahawak ng kaso namin, ng reklamo ko. Opo. Kaya agad po akong pumunta sa Bausi. Opo. Itong tinutukoy natin na si alias Henry, matagal mo na bang kilala ito, ma'am? Opo, matagal ko na po siyang kilala. Kaso lang po, nagbakasyon siya ng siguro 2 o 3 taon sa kanyang anak sa ibang lugar. Naiuwi lang po ngayong mga ano lang po, siguro nitong January or February lang po.
Opo. Nung naisumbong sa iyo, ma'am, itong ng anak mo yung ginawa sa kanyang pangharas, na sinubukan niyo ba, ma'am, na ikumpronta itong tinuturing nating na gumawa sa iyong anak? Hindi ko na po nagawang kumprontrahin, sir. Opo. Kasi po direkta na po kami sa Bausi. Yung Bausi na po mismo yung humingi ng kwento sa anak ko po mismo. Pero personally, ma'am, paano mo ito, or kilala mo na ba itong suspect na ganun talaga itong gawain niya? Opo, sir. Sa mga base rin po sa mga kwento ng mga panahon na gano'n na daw po talaga siya. Kaya nung sinabi sa akin ng anak ko na si Henry, ang tinutukoy niya, agad na pong pumasok sa akin sa isip ko yung ginawa niya, kahit hindi pa po sa akin sinasabi ng anak ko. Mm-mm. Tapos, sabi mo, ma'am, sinubukan mo sanang i-report ito sa barangay, ngunit walang available kung sino ang nandun sa barangay. Or meron daw, pero pinapunta na kayo sa PNP. Meron, ang inabutan ko po doon sa yung kapatid po ng barangay captain namin. Tapos, kwento ko po sa kanya yung nangyari. Ang sabi niya po sa akin, doon na daw po yun sa Bausi. Kaya po doon ako sa Bausi pumunta sa barangay namin. Apo. Dahil sa pangyaring ito, ma'am, ano yung nagdulot po sa iyong anak? Na-trauma po yung anak ko. May beses po siyang tulala. Umiiyak mag-isa. Tapos po, sir, ayaw niya na rin po minsan pumasok. Mm-mm. Kaya, sabi sa akin doon sa Bausi, diretso na daw namin sa pulis. Kaya agad po nung nalaman ko po yun nung Huwebes, March 13, pumunta po agad kami sa police station. Ang Opo. sabi po sa amin, doon sa police station, baka daw po kaya pang ayusin yung problema namin sa barangay. Kasi kawawa naman daw po, matanda na. Kung baga, sinasabi mo, ma'am, mas naawa pa itong sinumbungan mong from PNP-TV na naawa pa dun sa matanda kaysa sa anak nyo, na patawarin na lang dahil sa ginawa. Opo, kasi ang ganitong- baka daw po kung kasuhan namin yung matanda, baka po dinakip pa lang ng pulis, mamatay na dahil nga po matanda na. Opo, kasi ganitong kaso, ma'am, hindi na po dapat ito idaan sa barangay. Dapat diretso na po ito sa PNP para Opo. imbestigahan yung pangyayari. Opo. So ngayon, ma'am, nag-iisa mo ba itong anak? Itong Dalawa 9 years po. old? Dalawa. Dalawa po sila. Itong bunso mo, ma'am, na Opo, anak. bunso pong babae. Yung panganay, ma'am, babae rin po ba? Lalaki pong pinakang panganay ko. Pangalawa po yung babae. Tapos yun yung lalaki, yung nagsumbong sa iyo, ma'am, dahil yun na ang ginawa nga ng Yung ni alias po, Henry. yung anak rin pong babaeng panganay. Pero pangalawa po sila sa magkakapatid, yung anak kong panganay na babae. Okay. Sa ngayon, ma'am, ano po yung gusto mong mangyari dito? Ang gusto ko po, sir, ko yung hustisya para sa anak ko. Kahit po walang nangyaring sexual or mas po ako, naawa ko sa anak ko na na-trauma dahil sa nangyari. Opo. Dun sa sinasabi natin na suspect, ma'am, ano po yung nararamdaman mo sa kanya? Galit po. Galit po dahil po tinanggalan niya ng moralidad yung anak ko. Tinanggal niya yung karapatan ng anak ko. Kaya gusto ko po talaga siyang makulong. Opo. Ngayon, ma'am, nakikita nyo, ma'am, na nakikipaglaro pa itong anak nyo? Minsan po, pinipilit ko makipaglaro sa labas para lang po malibang siya. Naglalaro naman po siya, pero maya-maya papasok na siya kasi minsan tinatanong siya about doon. Tungkol doon, ayaw niya naman po magkwento kasi nga po naiiyak siya. Kaya papasok na lang po ulit siya sa loob ng bahay. Talagang trauma, ma'am, yung idinulot Opo. sa anak nyo. Ma'am, sa pagkakaalam nyo, ma'am, maliban po dito sa anak nyo, meron pa po bang ibang na biktima? Itong sinasabi natin na si alias Henry? Sa kwento-kwento pong narinig ko, meron po. Meron pong taong may utang sa kanya ng halagang 500 pesos, hindi niya na daw po pinagbabayad. Pagbigyan lang daw po siya sa hinihingi niya. Okay. Tapos, ang sinabi balikan ko lang yung pagkakakwento, ma'am, ng anak mo,
ang ginawa lang is inutusan ito na bumili ng chicheria Opo. sa halagang 20 pesos. Opo. Tapos pagbalik niya, ma'am, nung pagbigay ng chicheria, doon na siya Opo. hinaya na pumasok Pumasok sa sa loob loob ng po. bahay at sa likod Di- ng pintuan Opo. doon ginawa yung krimen. Opo. Hindi daw pumiglas yung anak mo, ma'am, na yun na nga yung ginagawa sa kanya nung mga oras na yun? Hindi naman daw siya pumiglas kasi natakot na rin daw po siya. Opo. Sige, ma'am. Dahil dyan, ma'am, nasa kabilang linyang kapitan ng Barangay Mayong na si Barangay Captain Vival. Magandang hapon po, Kap. Magandang hapon po, Kap. Ma'am, Opo, Kap, ito bang Kap, ito bang issue or case ay naisumbong na po or nai-report na po sa inyong barangay? Hello po, Kap. ako ma'am, ay, Opo, si Nomer. kaya signal dito po, sir. Putol. Opo, wait lang. Putol po. Sige. Kap, si Nomer Corporal po ito. Magandang hapon po from Tabang Ora mismo. Po. Si Nomer Corporal po ito from Ako Bicol Tabang Ora mismo po, sir. Po. Ayan. Ayan, sinusubukan natin mga ka-aksyon na tawagan ulit itong si Kapitan Vival para mas maayos ang ating signal at malaman natin ng kung anong proseso nito at matulungan itong biktima ng pagmamaltrato. So yan, ikana natin muna para sa agarang legal na aksyon, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Police Major Christian Brual, ang hepe ng Tiwi Municipal Police Station. Magandang hapon po sa iyo, Major. Good afternoon, sir. Good afternoon din po sa mga listeners po ng program natin. Apo, ito po, may lumapit po sa amin na kababayan regarding po sa kanyang anak na hinaras ng kanyang kapitbahay na 79 years old. Kailan po, sir, maaring asahan nila Nanay Elena ang pagsampa ng formal na reklamo laban po dito sa kapitbahay nila? Sir, as I advise po, no, after po, kung if I'm not mistaken po, nandiyan po ba yata yung guardian ng biktima, sir? Tama po. Apo, nandito po yung ina. Sir, please advise po yung si Nana, yung guardian po ng ating biktima, na after po dyan, mag-proceed po dito sa aming impilan. If I'm not mistaken, sir, initially, na-interview na po yan ng isang female investigator natin, nakakuha na po ng details dyan. Tapos na rin po yung affidavit ng biktima, as well po ng magulang. So, kailangan po namin sila dito sa opisina para rin po ma-review nila yung affidavit nila. At kung magko-conform po sila, mas basahin po sila. At isa pa po doon, may mga kakakailanganin pa po tayong procedure, such as as mandatory po, ipapamedical din po natin ng bata kasi hindi rin po natin alam kung ano po ba yung extent na pang-abuso na gawa sa bata. So iano po rin natin siya, isa-subject po natin siya sa medical examination. And as soon as possible time, we will try to file a case as soon as possible time, sir. Opo, sir, ibig sabihin, sir, ano po yung mga ebidensya na pwedeng ilaban para maging matibay po itong kaso laban dito sa suspect? First and foremost, sir, no, yung testimonial po ng ating biktima itself, isa po na gagamitin natin yan. At Opo. base po dun sa gagamitin din po natin, i-cover meron pong findings na makikita sa medical legal. So, magiging isa rin po yung sa basis natin Opo. kapag pa-file po natin ang kaso tungkol sa suspect natin. Apo, in case, sir, na mapatunayan po na meron talagang nangyaring pangaras, ano po yung pwedeng kaso na kaharapin nitong sinasabi natin na suspect? Sir, initially po, upon pagtatanong ko sa investigador, base po sa naitawang facts and circumstances, pwede po natin siyang i-charge ng acts of lasciviousness in relation to RA 7610 initially po. But then again, gusto po natin siyang i-subject for medical examination. If ever meron po tayong makita sa medical examination, we will file appropriate charges po doon. Base po doon sa kalalabasan o resulta po ng ating medical legal examination. Okay.
And maliban dito, sir, in case na masampanan na itong kaso, didiretso na po ito or ipapasok po ito sa MSWDO, itong bata, for counseling. Yes, sir. Yes, sir. Yan po yan. Always po yan kapag minor po ang ating victim or ating suspect. In close coordination po palagi yan sa ating MSWDO po. Opo, sa ganyan pong bagay, sir, ano po yung panawagan natin, especially sa mga magulang na meron pong mga minor de edad para hindi po mabiktima ng mga ganitong insidente? Yes po, sir, no, sa ating po mga magulang na meron po mga anak na batang babae, bantayan po natin sila palagi. So, sa panahon po ngayon, hindi po porti kakilala natin ng isang tao, kapitbahay, kahit nga po kamag-anak, pagkakatiwala natin ng ating anak na babae. So, always po vigilant. From time to time din po, kakausapin din po natin sila. Kasi minsan meron na po pala nangyayari, pero sa out of fear ng biktima, hindi nakakapagsalita. So, importante rin po dyan yung constant communication natin sa ating mga anak. Opo. Dahil po dyan, maraming salamat po, Police Major Christian Brual, ang pinakamasipag na hepe ng Tiwi Municipal Police Yes, sir. Station. Yes, sir. Please po, sir, doon po kay nanay, we will expect her po na magpunta po dito sa aming station para po at least mag-browse po nila initially yung kanilang affidavit na yung affidavit po na gagamitin natin sa pag-file ng kaso base po doon sa interview na nagawa po ng ating investigador last March 17. Apo, tama po. Thank you po. Maraming salamat po, COP. Thank you rin po, sir. Thank you rin po. Okay, at yan mga kaaksyon, para naman sa maaring maibigay na pangunahing tulong sa kapakanan ng bata, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Ma'am Ana Melissa Sipcon, ang Social Welfare Officer 3 ng Tiwi Municipal Social Welfare and Development Office. Magandang hapon po, Ma'am Ana. Hello po, good afternoon po. Opo, Ma'am, nagkaroon na po ba tayo ng pagkakataon na makausap po ang biktima? Opo, nung Monday po, nag-conduct na po kami ng interview sa victim, pati po yung mother niya. Opo. Ma'am, sa ngayon po, kamusta po? Ano po yung status ng reklamong ito sa inyo? Hello po, sir. Hindi ko po maintindihan po. Opo. Sa ngayon, ma'am, ano po yung naging status ng pag-uusap nyo po, ma'am, laban dito sa kaso? Hello po. Opo. Ma'am, ulitin ko lang ano. Ma'am, ano na po yung naging status nitong kaso, ma'am? Currently po, piniprepare po namin yung social case study report na gagamitin po namin for filing ng case Apo. itong kliyente. And at the same time po, nag-conduct na din po kami ng session for counseling session sa bata. Opo. So ngayon, ma'am, ano po yung pwedeng asahan nitong biktima, itong nanay at biktima na proseso mula sa MSWDO? Next week po, nakaschedule na po sila for filing of case. And this week po, baka tomorrow, magkakandak na po ng medical exam sa bata. Opo. Meron po bang mangyaring counseling sa biktima dahil hindi po ito biro na nangyari sa biktima at sabi ng nanay ay trauma talagang idinulot nito sa bata? Opo, yung first session po namin kinandak nung Tuesday, tapos may mga series of sessions po na gagawin sa kanya para sa healing and recovery po ng bata. Opo, sige po. Dahil po dyan, maraming salamat po, Ma'am Ana Melissa Sipcon, ang Social Welfare Officer 3 ng Tiwi Municipal Social Welfare and Development Office. Thank you po. Opo. Ma'am, ano po yung masasabi mo, ma'am, na ang MSWDO pati PNP ay handa na pong tumulong para sa pagsampa po ng kaso? Ay gusto niyo po bang idiretso na po itong kaso, ma'am? Opo, sir. Gusto ko na pong idiretso. Kung meron ka, ma'am, na mensahe dun sa suspect, ano po iyon, ma'am? Doon po sa suspect, pasensya na lang po. Kasi kahit po nakikiusap na sa akin yung anak mo, napatawarin kita, hindi ko po kayang patawarin kasi po naawa ko sa anak ko. Mas mahalaga rin po sa akin ang anak ko kaysa po sa inyo. Pasensya na lang po.
Opo. At ngayon, ma'am, desidido at willing ka po, ma'am, kumbaga, diretso na po itong proseso at idan po yung anak mo, ma'am, sa mga counseling para magamot po itong pinagdadaanan po ng bata. Opo, sir. Opo. Bukod po, ma'am, sa pagsampa ng kaso, ay tutulong po kami, ma'am, para diretso na po itong masampa ng kaso, itong sinasabi natin na suspect. Opo, sir. Salamat po. Maraming salamat po. Opo. Hayaan nyo, ma'am, at kami ay tutulong. Nandito po kami para tumulong po sa inyo. Salamat po. Opo. At maraming salamat po at idinulog nyo po sa amin itong concern nyo po regarding po dito sa anak nyo. Opo, may nagsabi lang po kasi na dumulog na po ako dito sa Tabang Ora mismo. Dahil po nung Friday, nung pumunta kami, yun nga po yung sabi na baka pwede pa daw madaan sa usapan kung madala pa daw po sa areglo yung problema ng anak ko. Sabi ko, tapos nung pag-uwi namin, sinabi ko po kay Kap, hindi po pumayag si Kap kasi kawawa yung anak ko. Yun nga rin po yung ayaw kung ano na daanin sa areglo yun kasi yung trauma ng anak ko, yun po yung inaano Tama po, ko. ma'am. Kaya sabi ni Kap, balikan po namin ng Biyernes ng umaga. Opo. Pumunta po kami ng MSWD. Tapos, ang sabi po sa amin, balik po kami ng Lunes kasi nga po, may pa-training daw po yung ng DSWD. Di sabi ko, okay po. Tapos, nung pumunta po kami sa PNP, ang sabi rin naman po sa amin doon, bumalik po kami ng Monday kasi nga po, hindi daw siya duty nung Friday. Kaya, balik daw kami ng Monday sa duty niya. At least ngayon, ma'am, meron ng kasagutan itong pinoproblema niyo po, ma'am. Opo. At saludo tayo kay Kapitan kasi alam niya na hindi talaga ito pang barangay, talagang pang PNP na po itong status nitong concern niyo po, ma'am. Opo. Salamat po. Maraming salamat po, Kap Salit. Opo. At makakasiguro ka, ma'am, na kami po ay tutulong maliban po sa MSWDO at PNP. Narito po kami para handang tumulong sa mga ganitong situation katulad ng nangyari po sa anak niyo, ma'am, para Opo. mabigyan po ng hustisya itong Opo. pangyari sa kanya. Opo, sir. Salamat po. Salamat po sa Tabang Ora mismo. Salamat po sa Indugabus. Opo. At yan, mga ka-aksyon, siguro mensahe rin sa ating mga magulang na talagang dobleng pagbabantay po sa ating mga anak, especially itong mga anak natin na minor de edad na babae, para maiwasan po natin ang mga ganitong insidente na hindi natin alam na itong mga kapitbahay or mga hindi natin kakilala or kung sino pa yung kakilala natin yung gagawa ng masama laban sa inyong mga anak. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, isang misis mula sa Daragalbay, personal na dumulog sa ating programa upang ireklamo ang mister na hindi raw nagbibigay ng sustento matapos na magkaroon ng ibang pamilya sa Pampanga. Ang buong reklamo, abangan. Kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indugabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay sarupong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini
ay para sa indong kalusugan. Kaiba't naman po ang satuyang programa, ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa saindong gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Dakulang salamat po asin maray na aldaw sa indong gabos. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaoki scholarship sa mga aking na nangangaypuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Law. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang muya kong party list may plano. Kaya ang suporta ko sa ako Bicol. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano,
Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako laon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang tabang. Ora mismo, ito mga kaaksyon, kasama ko naman ngayong hapon si Maria Zion Perez, 26 na taong gulang at humihingi ng tulong. Makausap ang kanyang mister na nagpa-Ilocos upang maghanap umano ng trabaho. Ngunit, iba ang nahanap at nagkaroon na raw ng ibang pamilya. Magandang hapon po, Ma'am Maria. Medyo Magandang hapon po. natatawa tayo, ano? Medyo pwede nyo bang maikwento sa amin kung anong nangyari dito sa mister mo? Actually, ano ko po, nagpaalam po siya sa akin magtatrabaho sa Ilocos. Pero, kung pagdating ng July, last na padala niya nun. Tapos, nawala na kami ng contact. Ano daw yung trabaho niya, ma'am, doon sa Ilocos? Nagtatahi ng mga jersey. Oh. Ang paalam sa'yo, ma'am, magtatahi ng jersey. Tapos, nalaman mo na lang na meron na itong ibang asawa, kinakasama. Opo, nalaman ko na lang po. Sana daw ito na nakatira itong dalawa. Ang alam ko po ngayon, nasa Pampanga sila. Nasa Pampanga. Oo. Ang paalam sa'yo, ma'am, na magtatahi ng jersey, pero iba naman pala yung tinatahi at nakaabot pa ng Pampanga. Opo. Ilan po yung naiwang anak po sa inyo ni mister? Bali, 2 po yung anak namin. 2. Opo. Ilang taon na po ito, ma'am? Yung panganay po, 5, tas yung bunso ko po, 1 taon pa lang. Bago kayo, ma'am, bago siya magpaalam sa iyo, ma'am, ano po yung ilang buwan na yung sinapupunan mo, ma'am? Pa 1 month pa lang yung tiyan ko. Pero alam niya, ma'am, na nagdadalang tao ka nung mga araw na yung bago siya umalis. Bago siya umalis, hindi pa alam, pero nag-chat ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya na ayun nga, buntis ako nun. Okay. Ibig sabihin, okay naman yung relasyon niyo bago siya umalis. Opo, okay naman. Tapos ang paalam niya lang sa iyo, ma'am, magtatrabaho sa Ilocos. Ilocos bilang taga-tahi at taga-printa ng mga jersey. Ito ba, ma'am, na asawa mo, ma'am, si... Anong pangalan nito, ma'am? Joshua Joshua Manrique. Manriquez. Kayo Manrique ba po. ay Manrique? Opo, Joshua Manrique. Kayo ba ay kasal, ma'am? Hindi po. Live-in partner lang Live-in kami. partner Oo. kayo. Kailan kayo nagkakilala, ma'am? June 2017. June 17, 2017. 2017. Oo. Okay, saan kayo nagkakilala, ma'am? Just sa, sa online. Online. Oo. Chat-chat. Pero taga Ilocos siya, ma'am? Hindi, taga Kamalig siya, Magugun, Kamalig. Okay. So, paano napunta siya, ma'am, na magtrabaho dun sa Ilocos? Ang layo-layo nun. Yung taga dun sa kanila, nagtatrabaho sa Ilocos, kinuha siya ng kaibigan niya. Okay. Tapos hanggang nagsama kayong dalawa, nagkaroon kayo ng anak na 2. Opo. Pero before siya umalis,
nagdadalang tao ka, yung pangalawa yung anak. Opo, opo. Okay. Sa ngayon, ma'am, paano mo nalaman na meron na pala siya na asawa at anak? May ako nakita sa TikTok, tapos kaibigan daw yun ng babae. Yun yung nagsabi sa akin. Tapos, nung nag-add din sa akin sa Facebook yung babae, tapos yun nga, nagka-chat kami doon. May hawak pala ng account yung lalaki nga, si Joshua. Opo. Pero before mo malaman na meron na pala itong kinakasama itong kalibin mo, ma'am, nagtaka ka ba? Opo, Nung mga siyempre na. buwan yun? Ano ma'am yung pumapasok po sa isipan nyo? Ang akala ko kasi talaga nagtatrabaho siya, no? Tapos nawalan kami ng communication ng ilang linggo yon. Pati nga yung mga kapitid niya, tinanong ko kung may contact ba. Tapos wala daw talaga. Okay. So, before kayo, ma'am, maghiwalay itong asawa mo, ma'am, at para magtrabaho sa Ilocos itong si Joshua, ano yung naging usapan yung dalawa muna? Wala naman masyadong Basta yun, nagpapadala siya palagi. Tapos, ayun, Okay. nagpapagawa nga kami ng kusina namin, kaya lagi siyang nagpapadala. Tapos bigla na lang nawala yung communication namin. Okay. Hindi ko na siya makontak. Opo. Gusto kong malaman, ma'am, ano yung naging dahilan para magtrabaho siya sa Ilocos? Ayun, wala kasi kaming masyadong pinagkukunan ng financial dun sa amin. Kaya ayun, naisipan niya magtrabaho na lang doon kasi malaki yung kita doon. Opo. Pero nung mga unang buwan, ma'am, okay naman yung pagpapadala or pagbibigay ng sustento sa inyo? Opo, okay naman siya. Kailan nyo, ma'am, nag-start na pa konti-kunti na lang yung pagbibigay niya? Yung last na, yun yung last na talaga, July, katapusan noon, July. This year, ma'am, July? 2023. 2023? Matagal na. How about nung pakatapos ng July? Hindi na siya nagpadala nun. Tapos August, nanganak ako sa bunso ko, nagpadala siya ng 500. 500? Oo. Sumapat ba yun, ma'am? Itong 500 nanganak ka? Siyempre, madami yan. Pag bagong panganak, madaming pangangailangan niyang medikal. Oo. Hindi naman sapat, kulang nga yun eh. Sino yung tumulong sa'yo, ma'am? Yung mama ko. Yung mama mo? Opo. Pero trinay mo siya, ma'am, na tawagan na... Opo, tinawagan ko siya. Sabi ko, umuwi nga siya kasi kailangan siya namin. Opo. Pero Tapos, before mo malaman na meron na siyang iba, buntis ka nun? Or nakapanganak ka na? Nakapanganak na po ako. Trinay mo, ma'am, na tawagan siya or kausapin kung bakit niya nagawa iyon? Hindi ko naman siya tinanong. Hindi mo na siya tinanong, ma'am? Oo, hindi na. Ang gusto mo lang sa kanya, magpadala kahit... Opo, magsustento lang lang sa mga bata. Yun lang yung gusto ko. Okay. Meron na ba itong anak dun sa bago meron niya? Meron isa. Okay. So, ibig sabihin, ma'am, kada taon, mga ilang beses lang siya nagpapadala sa inyo? Bali, noong 2024, 2 beses lang ata yun. Kasi January tapos February, tapos wala nang susunod doon. Nasa magkano daw, ma'am, ang yung pinapadala sa inyo? Nang January, birthday nung panganay ko, 3,000. Tapos nung February, 1,800. Oo. Ito bang pinapadala niya, ma'am, ay sumasapat ba sa inyong pangangailangan, especially dito sa dalawa mong anak? Hindi po, Lalo kulang. Maliit pa yung bunso mo. Opo, kulang na kulang kasi nagagatas yung bunso ko. Paano mo kinukuha ngayon, ma'am, na malimit lang na magpadala itong mister mo? Saan mo kinukuha itong panggatas ng anak mo? Sa mama ko po, umaasa lang po muna kami sa mama ko. Umaasa ka na lang, ma'am? Oo. Okay. Pero may pinagkakakitaan ka ngayon, ma'am? Meron ngayon, nagtatrabaho ako dyan sa Nasa magkano naman yung kinikita nyo, ma'am? Ang sahod ko doon, 4K yung buwanan ko doon. Every week po yan, ma'am? Pero ngayon, every week yung sahod ko. Sumasapat ba naman itong kinikita nyo, ma'am, sa pagbabantay ng sari-sari store? Kulang pa rin kasi ang gatas, mahal yung gatas ngayon eh. Okay. Sa ngayon, ma'am, ano po yung gusto mong mangyari? Gusto ko sana mag-sustento lang buwan-buwan. Yung kaya lang niya, ibigay. Kumbaga, hindi mo siya, ma'am, pinipilit. Basta mag-sustento kada buwan. Oo, buwan-buwan lang. Pero nakausap mo siya, ma'am? Hindi, yung kapatid niya yung... Ano daw yung naging dahilan, ma'am? Hindi ko po alam. Bakit hindi siya or limitado lang siya magpadala sa inyo? Hindi ko po alam. Hindi ko naman siya tinatanong. Basta ang gusto ko lang, magsuporta lang siya. Kumbaga, ang lumalabas, ma'am, meron na siyang priority na iba. Siguro. Okay.
At para sa sasagutin itong reklamo, nasa kabilang linya ng ating telepono itong si Joshua Manrique, ang dating live-in partner ni Ma'am. Hello, Sir Joshua. Hello. Opo, nandito yung asawa mo sa aming tanggapan sa Tabang Ora mismo. Ngayon, nasaan ka na po ba? Nagkatrabaho. January lang ako nakatrabaho eh. Okay, so ibig sabihin, sir, diyan ka na sa Pampanga. Pero nagtrabaho ako ngayon sa Ilocos. Opo. Totoo ba, sir, na meron kang binuong ibang pamilya po dyan, sir, habang nagtatrabaho at nagpaalam ka dito kay ma'am? Hindi naman kadamay dito yung magina ko eh. Naghiwalay na kami niyan eh. Hindi pa nga namin, nung naghiwalay kami, di ko pa kilala yung asawa ko ngayon. Sir, bago kayo maghiwalay nito ni ma'am, kumbaga nagpaalam ka na magtatrabaho sa Ilocos, break na ba kayo nung mga araw na yon or hindi pa? Nung nandito na ako noon, nung 2 beses na ako bumalik dito. So paano mo itong nakilala itong bago mong kinakasama ngayon, sir? Matagal na yan dati. Nagkakilala kami ng 2023. Opo. June. Opo. Alam mo ba, sir, na bago mo hiniwalayan itong misis mo, itong kalibin mo, ay nagdadalang tao ito? Oo, nag-aaway na kami lagi niyan. So bakit? Kasi lagi siya magkukontak. Opo. Dati pa, kahit nung dating unang balik ko dito sa RG pa, magkukontak siya pag Sabado lang kasi kailangan niya ng pera. Opo, bakit kayo, anong mga dahilan kung bakit kayo nag-aaway palagi ni Maria? Magmula nung nangyari sa amin dyan, nung pinalayas ako dati ng mama niya, nagtitiis na lang ako nun. Kasi nung pinalayas ako dati ng mama niya dyan, kaya nagtatrabaho ko sa bahay dati, tapos wala daw ako perang inuwi, pamilya ko yung tinatrabuhan ko. Tapos pinalayas ako nila dyan. Opo. So, ibig sabihin, sir, nung nag-break na kayong dalawa, nakilala mo na rin itong bago mo ngayon. Meron na po ba kayong anak? Meron na. Ilang taon na po ito, sir? Ano pa lang, 8 buwan. 8 buwan. Tapos, totoo ba, sir, na limitado lang yung pagpapadala mo dito sa dalawa mong anak, kay Maria? Oo, kasi minsan wala naman ako trabaho eh. Tsaka marami akong binayaran nung nag-utang-utang kami ng anak yung asawa ko kasi sisaryan yun eh. Nangutang-utang kami, walang trabaho, yun. Ang utang na lang pang bayad sa ospital. Opo, sir. Marami niya yung nagtulong na mga utang. Opo, sir, naisip mo rin po ba na nagkautang-utang rin ito si Maria nung nanganak po ito na wala po ikaw na binigay na sustento? Oo, kasi wala rin naman akong trabaho nung nanganak siya kasi nung nasa Ilocos ako noon, nagkagulo rin kami sa Ilocos eh. Opo, sir, bakit, sir, kumbaga nagawa mong mangutang dito sa bago mong asawa sa panganak nito, dito kay Maria hindi mo nagawang mangutang para mabigyan mo lamang ng sustento? Hindi ako yung nangutang, yung mga magulang niya, ako lang nagbayad. Ma'am, totoo ba yun, ma'am, na yung magulang mo daw yung nangutang tapos siya yung nagbayad? Hindi po. Hindi, dito sa pang-asawa ko ngayon. Okay. So, ibig sabihin, inubliga ka ng mga magulang nitong bago mo na ikaw yung magbayad. Oo, tumutulong na lang din sila, mati-hati na lang din sila pag di kayang bayaran sa tamang araw. Buti na lang, sir, itong mga magulang ni Maria hindi ka inubliga na magbayad sa ospital. Nag-aaral din sila, wala naman akong trabaho nun. Naghihingi din akong tulong sa bahay sa magulang ko dyan sa Bicol. Wala rin sila, kaya wala rin akong nagawa nun. Okay, totoo ba, sir, na limitado lang yung pagbibigay mo ng sustento dito sa dalawa mong anak? Opo, kasi nga po, ngayon naman ako nagkatrabaho. Minsan wala akong trabaho. Ngayong January rin ako kapagtrabaho dito sa Ilocos. Opo. So minsan wala rin akong trabaho. Opo, sa ngayon, sir, ano po yung plano mo? Especially dito sa dalawa mong anak. Kumbaga, ang gusto na lang ni Maria, mabigyan mo ng sustento itong dalawa mong anak, lalo pat naggagatas pa itong bunso niyong anak.
Pagkasunduan na lang na kada isang buwan 2K kasi hindi ko kayang malaki, 2K. Nag-uupa din kasi ako eh. Okay. Ibig sabihin, sir, Kung gusto niya, kada buwan 2K. Okay. Oh, Pero ma'am. Ngayong katapusan magsisimula. Okay. Ma'am Maria, kausapin mo si Sir Joshua. 2K daw kada buwan. Sige po, wala naman akong kinukuta. Basta yung kaya lang niyang ibigay. Oh, sir, okay na daw sa kanya yung 2K. Pero okay din po sa kanya kasi kung malay mo madili ng isang araw, halimbawa katapusan pero nadili ng isang araw, baka naman sabihin niya. Okay na yon, basta magpadala lang siya. Oh, okay na daw yun. Basta magpadala ka daw, sir, na siguradong magpapadala ka. O buwan-buwan. Pero 2K lang, hindi ko na kasi alam malaragdagan pag sobrang laki na eh. Opo. Okay, so ibig sabihin, sir, willing ka naman na magbigay ng 2K every month. Oo, pero gusto ko, padalang din ako ng picture ng dalawa. Kung nagpapadala ako. Opo. Sige, sir, standby ka lang kasi pag hindi mo yan nagawa, tutulong po kami kay Ma'am Maria para magsampa ng kaso laban sa iyo. Para sa maaring legal na aksyon, makakausap natin ngayon sa kabilang linya ng telepono si Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea, Anhepe ng Daraga Albay. Magandang hapon po, COP. Hello sir, maluya akong pang-sound ka. Hello po, magandang hapon po, COP. Sir, medyo di ko po masyado madagok. Maluya akong po sir, ang laok sa kuya. Apo, eto na po, COP. Okay na po ba? Okay na po sir, okay na po. Opo. Sir, in case na sa mga ganitong sitwasyon na hindi po napapabayaan po na magbigay ng sustento, maaari po ba ito na makasuhan or harapin na penalidad? Depende po yan sa agreement din sir. Actually, kung mag-agong po sinda, may aki, tapos may pangako siya, pinabayaan niya sa pamilya niya. Apo. Natural po, may obligasyon kita. Kung napabayaan ta po sa obligasyon ta, sa pamilya ta, ay liable po kita. Pwede po kitang ireklamo ka na gunta. Apo. In case po, sir, na kumbaga nagkaroon na sinda ng agreement na kung magkano lang yung pera, ano po yung pwedeng ikaso ni Maria laban dito sa kanyang asawa? Ay, hindi po. Dahil ko lang po muna mataram kung ano ka. So, dahil ko man po kaya na-interview pa. So, basta po liable siya. Kasi lalong-lalo, kung may araman po na, kung aram taman po, mahiling ta po yan. Pag nagdito sa police station, mahiling ta po, naigwasin ng aki, tapos may trabaho man siya, na pwede man siyang magta-okay sustento na pagkaong kang sa pamilya niya, na dahil niya sunodon, lalong-lalo na kung nangako siya, dahil niya masunodon, mas lalo pong magabat ang liability niya. Okay. So, ibig sabihin po, COP, na dapat kaharapin itong asawa ni Maria itong reklamo laban sa kanya? Oyo po, oo. Kung in case po, naarog nga na ikarin, nangako na sa iya, nasusuportahan so aki Linda, tapos dahil masunod doon, pinaka-the best po kayan, magdivisit sa police station, ireklamo ta, magdara po siya kay birth certificate, kanaki. Apo. Kung kasal sinda, marriage contract, kung dahil magkasal, okay na po yan. Pero recognize man, so mapapatunayan lang na may obligasyon talaga ito. Kung dahil mo kasal, kung recognize sa birth certificate so aki, magdidi po sa police station. Pwede ta po ding sampahan reklamo, hindi pong sarong lalaki na nagpabaya po sa iyang obligasyon. Opo, siguro last na lang po, COP, ano po yung panawagan natin sa mga mister na hindi po nagbibigay ng sustento sa kanilang mga anak at asawa? Simple man lang po ang panawagan ko, pag igo po kitang obligasyon, panindugan ta po. Tama po. O kung ano po ang sa imo, natural, igo po kitang pamilya, lalo na po kitang mga may pamilya, igo po kitang pamilya, lalong-lalo na po pag may aki kita, obligasyon ta po yan, magurang. Bilang lalaki kita, may trabaho man kita, depende man po yan sa hagadon sa tuya na support. Kung mag-demand man ang babae, na dahil man kaya, nag-demand man, na dahil man kaya kang sweldo mo, natural po, sa kaday mo po pwede mag-demand, na ubuso na sa sweldo mo, paano ka naman? So, kaya sabi ko nga di po mga katabago, kung in case na dahil po sunodon kang lalaki ang sa iyang pangako, mapindi po sa police station para po sa muyang tabangan, i-assista kung anong pwede kang i-plantar na demanda, warningan ta, baka pa man magkabalikan o magkauyo na dahil na mag-aagis sa husgado,
hahanapan ta po kita best remedy, tapos mapaobliga ta siya kang responsibilidad niya. Opo, dahil po dyan, maraming salamat po, sir, sa advice, ano? Yes, sir. Thank you po. Welcome po, Fergie. Opo, ayan po, maraming salamat po, Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea, ang masipag na hepe ng Daraga PNP. Ayan, ma'am, narinig nyo si COP mula kay COP na willing sila in case na gusto mo magsampa ng kaso, in case na hindi po masunod nito ni Joshua, itong kasunduan nyo na 2K every month. Ano po yung mensahe mo dito sa mister mo? Sana tuparin yung pangako mo na magpapadala ka palagi sa mga anak mo. Okay. Sir, narinig nyo po ba ang sabi ni Maria? Sana po ay matupad nyo po yung pinapangako nyo na 2K every month para sa inyong mga anak. Apo. So, kailan, sir, magsisimula itong pagbibigay mo, sir, ng 2K dito kay Maria? Siguro ngayong katapusan. Ngayon na katapusan, sir, ng buwan ng... Ay, pwede yan na lang. Kasi pala, katapusan din pala ako maghuhulog ng upa eh. Humirit si sir. Sige. Kailan, sir, talaga? Para ma-secured na natin ngayon bago ito tapusin itong usapan natin. Kailan, sir? April na lang. Kasi ngayong maghuhulog din ako ng upa ngayon. Ngayong katapusan ng March. Okay. Maria, okay ba sa'yo na April na daw siya magsisimula ng 2K sa'yo na magbibigay siya? Sige po. Okay. Naman yan. Okay na yun sa iyo, ma'am, na 2K every month? Pwede na yun, basta yung kaya lang niya. Okay. Hindi ka naman, sir, pinipwersa ni Ma'am Maria na magbigay. So, kumbaga, kusang loob mo na itong 2K. Oo. Apo. Sir, paano kami makakasiguro na talagang magbibigay ka po ng peras kay Maria? I-send ko na lang yung screenshot dun sa Facebook nyo. Sige po, ma'am. Sige, tutulong po kami kay Ma'am Maria para sa inyong formal na usapan. Para in case na hindi po matugunan po ni Joshua itong sinasabi niyang pangako na 2K every month, pwede na po kayo magsampa ng kaso laban sa kanya. Sige Apo, ma'am. Sige po, maraming salamat po. Sige. Sir, aasa po kami, sir, na itutuparin niyo po yung sinasabi niyo dito sa mga anak niyo lamang. Sige, sir. Opo. Apo. Ma'am, anong masasabi niyo, ma'am? Maraming salamat. Medyo okay na yung mukha mo, mama. Parang nabigyan ka na ng kasagutan. Hindi na, kumbaga, magbibigay na talaga ito si Joshua. Sige. Ano, ma'am, yung mensahe mo for the last time? Wala. Okay na yan. Sige. Ayan nyo, ma'am, ang aming team ay tutulong po sa inyo para sa formal nyong pagharap nitong mister nyo. Sige po, salamat po. Okay. Sige. At yan mga kaksyon ang mga natunghayan nating mga reklamo at hinay ngayong hapon at ora mismo rin nating binigyang tugon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Cost Center sa Barangay 175, Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mga ka-aksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon.
Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. At mga ka-aksyon, hanggang bukas, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako, si Nomer Corporal, at ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo.